Day mga agaw, isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. Welcome naman po dito sa Kemoting Channel Agaw Senior. Una-una sa lahat, shoutout ko na rin yung mga subscriber ko po dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Saka shoutout ko na rin po yung mga silent viewers ko po dyan. Thank you po. At saka sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka naman po pwede po kayong mag-subscribe sa Kemoting Channel. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo in advance. For today's video mga agaw ay bibisitahin ko muna itong aking mga pure native chicken dito ng mga manok agaw. Itong inahin ko mga agaw na nagsisimula na pong mangitlog. At ngayong araw na to ay may dalawa na po siyang itlog. Balang araw naman po mga agaw ay sana po ay makapagpapisa po ako nitong mga native chicken na mga itlog. Ito po yung native na mga manok agaw. Itong tandang po agaw ay nahanapan ko rin po ng kaparihan niya, yung inahin. Ito po ay hinatid ng kaibigan ko dito. Ayan po silang dalawa agaw. Papasokin po natin agaw. Tingnan po natin yung itlog niya. Ayan mga agaw. So sa ngayon agaw ay meron na pong dalawang itlog. Pero itong isang itlog nito agaw ay hindi pa po ko sure na fertile po ito. Kasi po kakarating lang po niya at dalawang bisis pa lang po na napakastahan ko itong inahin sa mga tandang ko dito. Iyan. Sana dadamay pa to agaw. Pero yung pinapakasta kong tandang nito agaw ay hindi po itong manok na to. Kasi po ito po ay 6 months pa lamang po. At kasi simula pa lang po niyang tumitilaok at hindi pa po siya kumakasta ng mga inahin. Kahit na hahawakan ko yung inahin at ilalapit sa kanya ay hindi po niya kakastahan kasi batang-bata pa po itong tandang na to. Iyan agaw. Yan, ito po yung katawan niya agaw. Medyo may kaliitan pero hindi naman po katulad ng ibang mga native chicken na sobrang liit po. Maganda naman po itong size niya. At ang ginamit kong broadcast nito agaw na pamares dito ay yung malalaking mga tandang ko dito. Para po magkaroon po siya ng lahi na pure native chicken at saka ng crossbreed na mga tandang. At yun po ang lalabas po noon. Posible pong halos pure Bisaya po yung itsura ng laman ng manok na to. Itong tatlong tandang na ito mga gaw, ito po yung ginagamit ko na broadcast. Pamaris dito sa native na manok nito. At ang ginagawa ko po nito agaw ay manual ko pong pinapakastahan kasi po nakakaawa po pag inilagay ko itong maliit na manok dito sa kulungan na to. Kasi ang lalaki po nitong mga tandang na to. Kaya manual breeding po ito agaw ang sistema para po hindi mapilay, mabali o masugatan itong maliit na manok. Ganito lang po yan agaw. Para po hindi sila nagsasapawan. Ganun lang po yung ginagawa ko nito agaw. Ali sa pagpapakasta ko nito ay inaangat ko po itong manok na inahin para po hindi magsasapawan yung tatlo. At
iwas na rin po na mapilay itong maliit na manok. Yan. Sana balang araw ay dadami pa ito agaw. Kasi sobrang sarap po ng lasa ng laman nito ng mga native na manok. Pero po pagdating ng panahon agaw na ready na po itong kumakasta itong tandang ko, ay ito na rin po yung gagamitin ng broodcock para makapalahi po ako ng mga pure na native. Kasi minsan po meron pong naghahanap dito ng pure. Ito po yung tandang. Kulang na po ito agagaw ng mga isang buwan. Ay ready na po itong makapag-breed. Sa ngayon po ay hindi pa po niya kayang magkasta ng mga inahin. Yan agaw silang dalawa. Bukas agaw ay madadagdagan naman po itong itlog niya. At sana naman po ay maganda itong maglimlim itong manok na to kasi hindi ko pa po alam kung ano yung kalidad niya na pagkainahin. Pero kadalasan naman po sa mga native chicken na pure ay marunong pong maglimlim. Yan mga agaw. Hanggang dito na lang po itong video ko at saka maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. God bless po.